Kapag biniyak itong parang bilog na bato, ay ito ang laman na bubungad sa'yo. Alam niyo ba kung ano ito? Asin. Isa sa pinakapopular na klase ng asin sa India, ang Himalayan Black Salt. Dito naman sa Pilipinas, ito ang pambato natin, ang asin tibuok o unbroken salt. Pinoy pride ito dahil Pilipinas lang ang gumagawa nito sa buong mundo. Isa ito sa pinaka-rare at pinakamahal na asin sa mundo. Ang presyo nito sa ibang bansa ay umaabot ng nasa 9,800 pesos bawat isa. Pero hindi rin biro ang paggawa ng asin tibuok. Napakahaba ng proseso. Imagine, umaabot ng 3 buwan bago makagawa ng 100 pieces ng asin tibuok. Ang asin tibuok ay isang artisanal salt na kilala rin sa tawag na dinosaur egg dahil sa itsura nito. Artisanal salt meaning asin na gawa sa tradisyonal na pamamaraan na mano-mano at hindi ginagamitan ng mga machine. Ang asin tibuok ay nagmula sa probinsya ng Bohol. Ang salitang Bisaya na tibuok ay nangangahulugang buo o whole. Noong unang panahon, ang asin tibuok ay hindi pa ibinibenta. Ipinagpapalit lamang ito ng mga Boholano ng bigas at iba pang pangangailangan. Pero pagdating ng 20th century ay konti na lang ang gumagawa ng asin tibuok dahil ang mga younger generation ng mga pamilyang gumagawa ng asin ay mas pinili nilang magtrabaho sa iba at kumita ng cash. Marami ang tumigil sa paggawa ng asin tibuok dahil napakamatrabaho din ito. Una, ibababad ang mga bunot sa tubig dagat sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos, hihiwain ito sa maliliit na piraso at ibibilad ito sa araw. Pagkatapos mabilad ay susunugin naman ang mga bunot para maging abo. Dapat tuloy-tuloy ang pagsunog ng bunot at hindi pwedeng iwanan. Umaabot daw ang prosesong ito ng 1 linggo. Ang maiiwang abo ay tinatawag na gasang. Ito ay ilalagay naman sa isang improvised filter na tinatawag na sagsag. Nilalagyan nila ito ng palm leaves at dito nila kinukompress ang mga gasang. Pagkatapos ay nilalagyan nila ng tubig dagat ang sagsag. Dito naman lalabas ang patas o salty brine na tinatawag na tasik. Pagkatapos ay ihahanda na nila ang mga clay pots. Dapat balanse ang pagpile para hindi mahulog. Pagkatapos ay isasalang na sa apoy ang mga clay pots. Bubuhusan nila ito ng tasik hanggang ang liquid ay mag-evaporate at ang matitira na lamang ay asin. Pero hindi pa daw ready ang asin hanggat hindi pa nagka-crack ang ilalim ng clay pot. Papalamigin nila ito buong gabi at pagdating ng umaga ay paghihiwalayin at lilinisan nila ito gamit ang bunot. At ready na ang asin tibuok para sa packaging.